I understand merong plan to file charges of obstruction of justice against Alan Peter and Robin Hood Padilla. Ano doon? May nag-fly off ba yung ganung proposal? We filed. Kami po mismo. Ako po yung abogado doon. No? Tindig Pilipinas filed this and pinasagot na po sila Robin Hood Padilla, si Aplasca, tsaka si Alan Peter Cayetano. No? This was 2 weeks ago when this happened. No? So we're happy na kahit papano po ay yung proseso lang naman no? Ang ano natin. Pero para sa amin po sa Tindig Pilipinas, hindi po kami papayag na magkakaroon ng baril-barilan, patatakasin yung magkakandara pa sa Senado, patatakasin yung pugante. Tapos again, wala na naman tayong rule of law. Dahil ba makapangyarihan? Hindi na naman. No? So kami po, ginawa po namin yung fair share, which is why we filed that case. Before what? Ano po before? Before the Ombudsman. Before the Ombudsman, and that's the reason why the Ombudsman already responded at ni-require na po silang sumagot. Ito nga po yung dahilan kung bakit, di ba, pati itong si unfairly during Pinoy's birthday ba? Or birthday, sinasabihan ni Alan Peter Cayetano si Kiko D, di ba? Na Aquino ka, di ba? Biggest, isa din sa pinakamalaki na kikriticize sa Marcos administration, itong si Kiko D, no? And again, just like how Peter Cayetano always does things, pinopollute niya na naman yung conversation, no? Minimirk na naman niya yung tunay na issue and tinatry niya i-hijack yung moral side, no? By quoting the Bible, by now displaying the laban sign, by now quoting Ninoy Aquino na niyurak-yurakan niya naman nung panahon ni Rodrigo Duterte at isa siya sa mga nangunguna na nambabasto sa Aquino family legacy. So I don't think he has the moral high horse to lecture the likes of Kiko D, who's just doing his fair share as a citizen. Attorney, after ba nitong nangyari kay Senator Marcoleta, yung Bantay Senado ba may binabantayan pa kayong mga susunod na aresto? Well, marami, no? Kasi sabi nga, di ba, almost up to 9 yata yung may mga charges dyan, no? Meron tayong 2 Villar, di ba? Doon sa kanilang insider trading, meron tayong involved sa flood control scandal at saka tumanggap rin ng mga donation from the contractors na hindi dapat, si Cheese Escudero, andyan din si Joel Villanueva na again, meron ding involved din, no? Ang kanyang pangalan doon sa plunder at marami pang iba, di ba? So, ibig sabihin, kailangan dapat lamang bantayan and just because there is the convenience of impeachment for them doesn't mean that we will no longer hold them into account. Good morning, Isaiah Merafuentes from Billionario in Abante. To Attorney Tolosa, regarding lang po dun sa isa sa mga motion nyo po na for impeachment, yung pagsama sa private prosecutor na mag-examine sa mga testigo. Siguro just for our soundbite na rin at maintindihan ng publiko, why is it necessary po na makasama yung private prosecutor na mag-examine ng mga witnesses? Let me clarify this matter. No? Una-una, wala namang issue no? Whether or not we could actively participate in the trial by way of presenting and cross-examining witnesses. Pwede ho talaga yan under the rules, pinapayagan yan. At tulad ho na sabi ko kanina, even in the past impeachment proceedings, pinayagan naman ho talaga yan. Okay. So ang request lang ho namin dito, which is currently pending with the impeachment court, no, ayun hong payagan both a private prosecutor and a public prosecutor to examine the same witness, no, with respect to different areas of his testimony, no. Ang rason ho dito, lalahanin ho natin yung areas, no, that will be covered, no, in this impeachment proceedings are very varied, no. Merong hong usaping about SALNs, bank records, AMLAC records, government liquidation reports, handwriting experts, no? So, ang lawak ho ng usapin. At maganda ho na kung sino ho yung merong mas malawak na experience or expertise tungkol sa mga bagay na to, hayaan silang makapagtanong, no? Kaklarify ho namin. Sa normal na paglilitis sa mga kaso, ginagawa ho talaga to, no? We're not asking for special treatment. Normal ho yung ginagawa, no? Usually, for example, we're taking on first chair duties, meaning kayo ho yung actively na nagtatanong. Pwede ho kayong mag-yield, no? At ibigay nyo yan doon sa other member ng team at siya naman ho mag-take on ng first chair duties. Pwede ho yan. Ang bawal lang, yung sabay na nagtatanong dahil dyan ho magiging magulo, no? Pero magiging maayos naman ang daloy ng examination kung paisa-isa lang naman, no, tilipat. At the end of the day, ang purpose ho nito, no, is this will be beneficial for everyone, no? Hindi lang sa prosecution, para sa impeachment court, and
para sa viewing public, no? Para mas mailabas ng mas mabuti, no, yung katotohanan in an efficient and clear manner. So we don't see any reason para hindi ho ito payagan. After all, the show dapat lahat naman tayo dito or after getting the truth out. So kung ito yung pinakamaganda at mabising paraan para gawin yon, hindi ho namin nakita ng dahilan para hindi ito payagan. Sir, during the pre-trial conference, anong sinabi ng defense team kung bakit ayaw nilang payagan yung private prosecutor? As stated in their comment, they're saying that this may disrupt the proceedings. No? Sinasabi nila, baka makagulo ho daw. But as we've stated, magiging magulo ho yan kung ang hinihingi namin, dalawang nakatayo na sabay, private at public prosecutor, nakikipag-argumento, nagtatanong sa witness. Talagang magiging magulo ho yan. Pero hindi yan ho ang hinihingi namin. No? Ang hinihingi lang namin is when the situation calls for it, when the evidence calls for it, payagan ho na ilipat yung first chair duties dun sa another prosecutor. Thank you. Yun na yung regarding naman sa pre-trial order. As I understand, hindi na po tayo nag-comment or nag-reply sa pre-trial order. Tama po? Hindi na tayo ho nag-comment. No? Unang-una, wala naman ho kaming nakitang seryosong issue dyan, no? Na kailangan pa ho naming address by filing a comment. At lalo na, gusto lang ho naming masigurado na wala na hong mangyari pang bagay na baka magamit pa para maantala yung pagsisimula ng paglilitis sa Lunes. One last question. Ang sinasabi po ng prosecution nito mga nakaraan, if ever daw na mabibigat na yung mga testigo at ebidensyang unang mapepresenta nila, ay posibleng hindi na po tapusin yung lahat ng trial dates. Kasi nga sobrang haba ng requested trial dates ng prosecution, which is 60 and 62 sa defense team ay 30. So, ibig sabihin po ba yung flow ng presentation of evidence, yung mga unang grave threats, susundan ng confidential funds, nakabase po ba yun sa bigat ng mga ebidensya, kaya ganun po yung flow nung apat? Hindi naman, no? As we've explained, well, una, just to clarify, as recognized ho by the impeachment court, ang prosecution ho may ultimate and sole discretion ho yan, no? How we will present our case. So kasama ho dyan, anong unang articles of impeachment ang aming tatalakayin, paano ho pagkakasunod-sunod, pati ho yung mga testigo na ipipresenta namin. So ngayon, bakit inuuna namin ang grave threats? As we've explained ho before, ito ho ang tingin namin, ito ho yung charge na mas madaling sundan, no? Ng lahat. Hindi lang ho yung impeachment court, pati ho yung taong bayan, no? Na, of course, na susubaybay dito. Dahil ito, napanood naman ho natin lahat, no? Yung mga video, kung nandun ho, kung saan ho ginawa, no? Yung subject utterances, kung saan ho nagkaroon ng pananakot sa buhay ng presidente, sa first lady, and previous sa Speaker of the House, pati na rin ho yung pag-amin na hindi lang ho nananakot, but may pag-amin na meron ng assassination plot. No? So, in terms of establishing ho dito yung mga factual issues, mas madali ho. No? Kasi at the end of the day, never naman hong na-deny itong mga bagay na to. No? As of course, it will be impossible to deny it. We all saw it. So, yan ho yan. But, as recognized in the pre-trial order, we maintain discretion, no? If the situation calls for it, to modify ho yung presentation of articles of impeachment, yung evidence in support of that. Alright, thank you, Attorney. Attorney Dino, bago magkahiwalay, kasi marami naman kayong organization na, I suppose, pwede kang mag-comment dito. Pwede bang mahingi ang komento sa mga taong nagtitiis? Sabi nung isang lalaki, magandang asawa ko, batang asawa ko, maraming leading lady, nagtitiis lang ako para sa inyo. Palagay ko na, panood mo na yung viral na video yun. May viral clip dun sa rally si Senador Robin Hood Padilla na parang sinasabi niya, siya nandoon lang dahil nagtitiis siya para maglingkod sa tao. Ang sinabi niya, maganda raw ang kanyang asawa, bata ang kanyang asawa, marami siyang leading lady, pwedeng mag-artista na lang siya. In essence, ganon. Hindi verbatim yung pagkasalaysay ko. Baka po the feeling is mutual. Nagtitiis rin po kami, no? And ang sabi naman po ng kanyang asawa, we don't deserve Robin Padilla. Tama naman po yung kanyang asawa, di ba? We don't deserve Robin Padilla. So I urge him na wag na siya magtiis. Hindi naman kailangan kasi nagtitiis rin po kami. He can leave because he's, in my humble submission, a big disservice to the Senate of the Philippines. Oh, Lana. On that note, we'd like to conclude this Saturday News Forum's edition. Sige. Okay. Hello? Hello. So, pinapakiusap po namin, no, sa amin sa prosecution, sa ating mga kababayan, na sundan ho natin ng mabuti, no, yung paglilitis na ito. At hinihingi ho namin, no, na
pagpaliban ho muna natin sa pagkakataong na to na gumawa ng mga opinyon o pagpapasya no, tungkol dito sa bagay na to. Gawin ho natin, pare-pareho ho nating pakinggan no, at suriin ng mabuti ang ebidensya. No. Para sa dulo ho, siguraduhin natin pare-pareho ng magiging resulta ng impeachment case na to, nakabatay ho dun sa ebidensya na parehong ilalatag ng magkabilang panig na nauukol sa konstitusyon at may higit sa lahat ho ang katotohanan. So, yun lamang ho.